ay nakatingin sa bintana isinalaysay ni Lian. Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimula. Bata pa lang ako, may pakiramdam na akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero sa tuwing mag-isa ako, parang may mata na nakasunod. Parang may mga tingin na dumidikit sa balat ko. Alam mong wala kang kasama sa kwarto, pero para kang binabantayan. Sabi ni Mama, matatakutin lang daw ako. Mahilig sa horror. Malikot ang imahinasyon. Pero hindi imahinasyon yon, lalo na nung lumipat kami sa bahay ni Lola sa Batangas. Lumang bahay iyon, bahay na bato, malawak pero tahimik. Masyado yatang tahimik. Binilin ni Lola na ako raw muna ang gagamit ng dating kwarto ng pinsan ko na matagal nang nasa abroad. Maliit lang yung kwarto pero may malaking bintana. Yung bintanang kahoy na may kapis. May kurtinang kupas, manipis, at parang laging basa kahit walang ulan. Mula sa unang gabi ko roon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi ako mapakali, lalo na kapag pinapatay ko na ang ilaw at tanging buwan na lang ang ilaw mula sa labas. Yung bintana, hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang may aninong nakatayo sa kabila. Parang may mukhang pilit inilalapit sa salamin. Una kong nakita ng malinaw nung ikatlong gabi. Papatayin ko na sana ang desk lamp ko nang mapansin ko may mukha sa bintana. Maputla, hugis itlog, hindi gumagalaw, pero ramdam mong nakatingin sa'yo. Wala siyang mata. As in, wala. Itim lang. Malalalim na hukay kung saan dapat naroon ang mga mata niya. Tapos, yung bibig niya, ngiting-ngiti, hindi normal, hindi masaya, hindi malungkot. Basta, ngiti na parang alam niyang natatakot ka. Napaatras ako, napasigaw, tumakbo ako kay Mama. Pagbalik namin sa kwarto, wala na ang mukha. Pinagalitan pa ako ni Papa. Sabi, wala namang bakuran sa labas ng bintana ko. Puro halaman lang at ni hindi raw kasya ang tao doon. Malayong hindi pwedeng akyatin. Pero alam kong may nakita ako. Kinabukasan, pinalipat ko yung kama ko. Hindi na dapat nakaharap sa bintana. Tinakpan ko ang buong bintana ng makapal na kumot. Naglagay pa ako ng rosaryo sa itaas ng kama. Pero kahit na anong gawin ko, gabi-gabi, ramdam kong nandoon pa rin siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Pero nakatingin. Ilang linggo ring ganon. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nawala. Walang mukha sa bintana. Walang anino. Walang lamig. Akala ko, tapos na. 3 araw akong nakatulog ng maayos. Pero noong ikaapat na gabi, habang mahimbing na... Pero noong ikaapat na gabi, habang mahimbing na sana ang tulog ko, may kumalabit sa paa ko. Akala ko panaginip, hanggang may narinig akong boses, mahina, galing sa